Mga bossing, ipinipilit talaga ni Bato de la Rosa na kailangan pa, eh, 'di ba? Kailangan umattend si Kumar. Sabi natin irrelevant na 'yan, ang layo na 'yan. Maglagay na lang o imbestigahan na lang ng ibang investigasyon 'yan kung talagang gusto niyong malaman 'yan. Kasi hindi na tungkol 'yan do'n sa ano, eh, sa dokumento, eh, 'di po ba? So ngayon, ang kuwento do'n sa Senado, mga kababayan, nasa ospital po, nagpadala ng papeles, nagpadala ng pirma ng doktor, oh, ipinakita dun sa screen na nasa ospital talaga si Kumar, mga kababayan, at eto nga, ramdam ng taong bayan, sabi ko nga po sa inyo lagi, eh, kapag ang isang tao ay alam niya ang katotohanan at alam niya wala siyang ginagawang mali, magmamadali yang pumunta sa Senado. Magmamadali yan na iharap ang kanyang sarili para sabihin kung ano yung katotohanan. Pero kapag ang tao po, mga kababayan, ay may itinatago, ano, hindi yan pupunta sa hearing doon sa Kongreso sa West Philippine Sea. Tungkol sa West Philippines, sa EJK. Ano ba yon? Bakit humalo-halo na? Sandali, nahilo ko Oh, di ba? Kapag ang tao, alam niya ang katotohanan at proud siya, doon siya sasabihin niya, magmamadali yan. Which is nakita natin mga bossing, si Kumar nagmamadali pa. Hindi po, Your Honor, tapusin na po natin ito. Si Bato, stop. Biglang umarte. Naawa po ako, eh. Ano, magsasalita lang naman yung tao. Di ba, sasabihin yung kanyang ano, para actually mga boss, kung pinagsalita, kung totoong naaawa, no? Kung totoong concern si Bato kay Kumar, mga kababayan, sige, sabihin mo na yan para mabawasan na yung mga ano mo, iniisip mo. Kasi kapag overthink tayo, mga kababayan, at hindi natin mailabas yung iniisip natin, talagang magkakasakit ka, eh. So, ramdam natin, mga bossing, kay Kumar, na gusto niya nang magsalita talaga. Ano? Gusto niya lang sabihin para matapos na ang lahat. Sabihin ko na. Biglang si Bato, sandali lang, wag na. Nahahabag ako, nalulungkot ako, naawa ako. Ayoko naman kumausap ng ganyan. Nasa ospital na, baka mamaya ganito, ganyan pa mangyari niya, ako pa sisihin. Hindi, pag pinagsalita mo na agad si Kumar nun, pagkatapos nun, nailabas niya na, malamang sa alamang, mga bossing, giginawa ang pakiramdam nun. Babawas sa isipin niya yun, eh. Ano po? Ramdam mo sa kanya na atat siyang pumunta sa Senado. Kaya lang, mga boss, ganun nga yun nangyari. Dahil po, doon sa mga gumamit ng kanilang pangalan at pilit na sinisira siya. Diba? Kagaya na lang nila Morales. So, kasabi sa inyo, di ba? Ginamit yung pangalan, siniraan, o nagkasakit yung tao. Hindi kagaya talaga ng mga pinapatawag do sa Kongreso tungkol do sa EJK. Ba't hindi kayo sumipot? Ba't hindi kayo sumipot? Pupuntahan nyo lang, magpapaliwanag kayo. Di ba? Kumbaga, pabor nga sa inyo yun para maipaliwanag nyo, eh. Di ba? Ang tanong, bakit biglang stop si Bato? O hindi naisip ni Bato yon? Kapag kaya tong si Kumar, pinagsalita ko na. At gustong-gusto niya nang mailabas yung nasa loob niya, yung iniisip niya. Baka gumaling agad yung tao, di ba? Mababawasan yung stress. So, sa akin nakikita ko, pinahaba pa ni Bato yung paghihirap ni Kumar. Mga kababayan, dahil po baka natakot siya kung ano man yung sasabihin ni Kumar. Or, babalik tayo dito. Or, baka maputol agad yung koneksyon. Baka, hanggang dito na lang. Wala na, nagsalita na si Kumar. Tapos na po ang hearing. Wala na. Hindi umabot dito sa pinaplano o sa plano.
O baka dito sa iniisip nilang gawin. Tama po ba ako o mali sila? Ano? Kasi yan na lang po ang nakikita kong paraan o dahilan kung bakit pilit nilang pinapahaba itong hearing na ito, mga kababayan. Ang layo na po. From dun sa papel na pinag-uusapan, hanggang umabot na dito sa First Lady. 'Di ba? Kaso po, sorry. 'Di ba? Kaso po, mga kababayan, matalino ang taong bayan. 'Di ba? Wala, hindi naniniwala po sa kanila. Ano ba ang maidagdag ni Kumar sa in aid of legislation? Wala, hindi talaga po konektado si Kumar Sinabi na nga po ni Kumar na wala siyang alam. Doon sila natakot siguro, mga kababayan. Kapagka nagsalita na si Kumar, wala na, tapos na. Hindi tayo aabot dito, hindi tayo aabot diyan sa mapapunta si First Lady Lisa Marcos. Tingin ko ito yung talagang pinaka objective o pinaka talagang pattern, mga kababayan. Kayo po, agree po kayo? Sabi ni Princess Violet, 875 like po, Sir Mark. Ilan na ba like natin? Maraming salamat po sa inyo. At pasensya po doon sa hindi ko mga na-shout out. Umabot tayo ng 1,600 viewers. Shout out po sa inyo, mga kababayan. Ngayon po, nagwawala yung mga DDS. Dahil po doon sa mautog nila, 20 mil daw po yung pamasahe. Mataas talaga parang private yata, konti lang Pag hindi po busy, yan yung mga gumagamit ng mga maliliit na eroplano. Para kahit papaano, maihatid doon sa pupuntahan yung mga gustong pumunta doon. 908, aabot na pala tayo ng 1,000. 1,580 viewers. Kung bago po kayo dito sa ating channel, huwag nyo pong kalimutan na pindutin yung subscribe button dyan sa ilalim. And lalabas dyan, notification, press nyo yung all para po lahat ng video natin na naka-live stream tayo, ma-notify kayo. Sa bandang ilalim naman po nung Mark Ramos na pangalan, nandiyan po yung like button. Pindutin nyo lang po yung like para i-share ni YouTube ang ating mga ginagawang content na kagaya nito. And para ma-shoutout ko na din po kayo sa mga susunod nating mga vlog. 930 likes. Yan, paabutin nyo na po ng 1,000 like yan. At ako naman po, mga kababayan, dahil alas 8:30 na din po dito, mga bossing, magpapaalam na po ako sa inyo, okay? Bago po kayo lumabas, Ma'am Nina, nandyan si Ma'am Nina Chupapi, bago po tayo lumabas, huwag niyong kalimutan na i-like, i-share, and i-subscribe po. Muli po, maraming salamat. Watching from Turkey, Ningning Ocampo, shout out sa iyo. Paalam po sa ating lahat.